Thank you for praying para po sa medyo parang lakas ng boses ko, 'no? Thank you for praying po for the youth fellowship at, mukhang nag-enjoy naman po yata sila kahapon at nung Friday evening. So, we had 3 teachings at, please do continue to pray for them na yung gospel ay tunay na siyempre una-una maging malinaw sa kanilang lahat at tunay na maalala nila yung mga messages din na amin pong pinag-aralan, for these past 2 days. Also, thank you for praying, for me, at ngayon ay mas okey-okey na po ako ngayon, although wala lang po akong konting boses dahil medyo nagasgas during my vomiting time. So, pagpasensyahan niyo na lamang po. But the Lord has been so gracious, He has given me strength, at least makapunta pa rin last Friday dito po sa church para po sa mga gawain din po dito. Okay, so dahil December na ngayon at, 'pag December we celebrate the coming of Jesus Christ. Ating titignan sa salita ng Diyos ang pagdating ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Aaralin natin actually sa 4 na Sunday ang pagdating ni Jesus. Dahil 5 Sundays po tayo ngayong December, so yung last message ko po this year will be more of the New Year message, and then we will start 1 Corinthians sa January 1st Sunday. So start po tayo ng 2025 ng bagong pag-aaral po natin, and we will be studying 1 Corinthians. So ang ating pag-aaral po ngayon ay entitled The Coming of the Light. Okay, aralin po natin ang pagdating po ng ating Panginoong Jesus in a theological approach. So atin pong buksan lamang ang ating mga Bibles sa John chapter 1 from verse 1 to verse 18. And I'll be reading it in ESV. Sabi po, John chapter 1 verse 1 to 18, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about him and cried out, 'This was he of whom I said, He who comes after me ranks before me, because he was before me. For from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made him known." Let us pray. Lord, as we start our study in John chapter 1, verses 1 to 18, we pray, Lord, na makita po namin ng buong kaliwanagan kung sino si Jesus at kung ano ang kadahilanan ng kanyang pagdating dito po sa lupa, kung paano niyo po ipinakita ang kaligtasan na nagmumula lamang din sa kanya, at ang kahalagahan, Panginoon Ama, na aming lahat na makilala si Kristo Jesus. So aming dalangin, Panginoon, ang inyo pong patnubay na bigyan niyo po kami ng isip at puso na tunay na nakatuon sa inyong salita, tunay na nagnanais, Panginoon Ama, na makinig at mabago ng inyong salita at makilala ng lubusan kayo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. So we will be studying John chapter 1, verse 1 to 3. Okay? So ito po yung ating magiging tuon this morning. Unti-untiin po natin ito until December 22, kung saan the Word became flesh. Okay? Yun po yung ating magiging Christmas message sa
December 22. Sabi nga muli, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Kung inyo na pong nabasa ang mga Gospels, inyong mapapansin ang pagkakaiba ng approach po ni Apostle John sa kanyang paglalahad ng pagdating ni Jesus. Katulad ng ibang gospel, nais niyang ipakita sa lahat na si Jesus ay mula sa Diyos na bumaba sa lupa at tunay na naging tao. Mahalaga po yung kanyang incarnation. Kung ating nabasa na ang Matthew, maging ang Gospel of Luke, kanilang hinayag ito sa pamamagitan ng paghahayag ng virgin birth. Okay, ganun po yung kanilang ano. So may genealogy and then may virgin birth, yung story po ng kapanganakan ni Jesus. Pero kay Apostle John, siya ay nagbigay ng theological explanation sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus sa mundong ito. Pwede nating isipin ito na parang isang prologue na, o tawagin na natin sa John 1:1 to 18 as a theology of Christmas. Saan nga po ba nagmula ang ating Panginoong Jesus bago man siya dumating at naging tao sa mundong ito? So nagsimula si John by reminding, si Apostle John, by reminding us that Christ's life did not begin in Bethlehem. Hindi po doon nag-start yung life ng ating Panginoong Jesus. Pero dito sinasabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Kung saan inalaarawan din po dito yung sa Genesis chapter 1 verse 1 na sinabi po doon sa simula pa lamang that in the beginning, God created the heavens and the earth. So parang ganun din po yung pag-start po ni Apostle John dito sa kanyang gospel. Mahalaga ang approach ni John sa pagpapakilala at sa ating patungkol kay Jesus at dahil si Jesus ay Diyos, importante na maging malinaw ang kanyang simula na siya ay sa simula pa man. Okay? In the beginning, nandun na si Jesus at importante po yun. Ipinapaalala sa atin na si Jesus ay eternal God, na siya ay Diyos. Okay? Mark Johnson, sa kanyang commentary, kanya pong sinulat, sabi niya po, and I quote, without apology or qualification, John goes back in time beyond Bethlehem, where Jesus was born, and Nazareth, where he was conceived, indeed back beyond the beginning of time itself, and allows us a glimpse of a glorious person who has an eternal existence. Yun yung kagandahan ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang po siya Jesus, pero siya po ay God na eternal na existent na. So dito, kung ating lamang pong titignan ang John chapter 1 verse 1, may 3 pong bagay na itinuturo dito about pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. So first, sabi nga dito, yung kanyang pagiging eternal being. In the beginning was the Word. When the creation, okay, was made, Jesus here designated as the Word already was. Nandun na siya. Before the creation, bago pa man malikha ang kahit na ano, bago nilikha ang tao, Jesus was already there. Ito ay mahalagang katotohanan na panlaban sa maling katuruan patungkol kay Jesus. Siguro ang isang example po ng heresy ay nagsimula po kay Arius, okay, na nasabi niya po na sa council tinugunan po ito ng Council of Nicaea in AD 325 na kanyang itinuturo na si Jesus daw ay hindi Diyos. Arius argued that Jesus was a created being. Nilikha lamang siya, sabi ni Arius. However, na parang glorious siya or parang Diyos siya pa rin ay tao. Kaya yun po yung kanyang itinuturo at that time, yun po yung maling katuruan na kanyang itinuturo. Pero kay Apostle John, malinaw na sinabi sa ating passage na sa simula pa lamang, Jesus already was. Andun na siya. Leon Morris explains, and I quote, the Word existed before creation, which make it clear that the Word was not created. The Word is not to be included among created beings. So malinaw po yung explanation din po dito ni Leon Morris. If the Word already was in the beginning, then He must either have been with God or must have been God. And John, dito po, tinuturo niya po yung dalawang katotohanan na ito. Kasama niya na ang Diyos, doon pa man, at dahil siya ay Diyos.
So yun po yung unang statement na dapat po nating makita. Yung pangalawang statement, not that Jesus is only an eternal being, but the Word was with God. Sabi po sa verse 1. This tells us that the Word is a person who has a relationship with God. He was with God. May kasama ang Diyos. Kasama na niya ang Diyos anak. Okay? So 8 times po in creation account in Genesis 1, we can read there, and God said. Diba? Paulit-ulit po yun, and God said. It was by God's word that He brought creation into being. Sa kanyang pagsasalita, sa bawat lumalabas sa kanyang salita, doon po nakikreate. Doon po na-create ang lahat ng bagay. John now tells us that this word is a person who was with God. At ito ay nagbibigay linaw sa Genesis chapter 1 verse 26. At mahalaga po ito doon kung sinabi po doon sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image. So ibig sabihin may kausap ang ating Panginoong Diyos. And God was speaking to the word. Okay? Nakikipag-usap po siya. So let us. John clarifies it in John chapter 1 verses 2 to 3. Sa ating inaaral po ngayong tatlong verses, sabi po doon in verse 2 to 3, He was in the beginning with God, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, kasama niya na ang ating Panginoong Diyos sa simula pa lamang at lahat ay nalikha sa pamamagitan ni Jesus, ng Word. Okay? At wala daw malilikha kung wala po ang ating Panginoong Jesus. So, the Word, who is Jesus, is God's executor in creation, the agent who accomplishes God's will. So mahalaga na makita natin dito kung sino si Jesus. For sure, most of you malinaw na ito sa inyong lahat. Pero maganda na makita po natin. At if ever man, kunyari daw, may makausap kayo na bakit yung sinicelebrate ang Christmas? Bakit? Sino ba yung Jesus na yan? So we can tell them clearly na siya ay ating Diyos. Na siya ay eternally existent na before pa lamang. Okay? So makikita natin dito sa ating inaaral ngayon, dito sa verses 1 to 3, sa simula pa lamang, naroon na ang Word, kasama ng Word o ni Word, ang Diyos. Okay? Ang Word ay Diyos, at sa simula pa lamang kasama na ng Diyos ang Word. Lahat ay nilikha sa pamagitan ni Word, walang malilikha kung wala siya. So dito makikita po natin na si Jesus Christ, kay si Jesus, ang siyang word na kasama ng ating Panginoong Diyos. Siguro one good example is Genesis 1 verse 3, sabi po doon, let there be light. And the word made light. Okay? All throughout the Bible, it is God's word that does God's will. So makikita din po natin ito in Psalm 33 verse 6. Sabi po doon, by the word of the Lord, the heavens were made. So clearly, makikita po natin na ang ating Panginoong Jesus ay naroon na. Pero ang katotohanan na ito, hindi lamang po yun. Nais din ni John, ni Apostle John, na maunawaan ang simula ni Jesus ay hindi lang yun maging yung bagay na ating inaaral ngayon, nandun na siya, pero gustong ipakita ni John at ituro sa ating lahat yung full personhood ng ating Panginoong Jesus. Okay? The Word is a person. Okay? The companion of God Himself. Kaya nga sabi sa verse 2, He was in the beginning with God. This warns us again with another heresy. Okay? Namely, that which denies the distinct personhood of the divine members of the Trinity. So yung una, nilalabanan dito sa verses 1 to 3, yung heresy about Jesus Christ na hindi siya Diyos. Another thing na dapat nating makita, yung kanyang distinct personhood. Okay, yung kanyang pagkakaiba kung may God the Father, may God the Son, may God the Holy Spirit. Okay? Dito po, nilalabanan din po yung wrong thinking or wrong understanding about the Trinity. Ang doctrine of the Trinity states, in the unity of the Godhead, there are three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It is hard for us to understand how there can only be one God but three distinct persons in that God. Pero isa lang ang passage na ito, pero isa lamang po ang passage na ito sa Bible na makakatulong sa atin na maunawaan po natin ang katotohanan ng Trinity. Dito si Apostle John, nung kanyang sinabing the Word
He means God the Son, Jesus Christ, who eternally lives in relationship with and does the will of God the Father. At marami actually ang nagdi-deny ng katotohanan na ito. Sinasabi lang lamang nila na ano yung modalism, yung by modes daw ang ating Panginoon. Una, God the Father daw siya, tapos naging God the Son siya, tapos naging God the Holy Spirit. Okay, yun yung modalism na heresy, maring katuruan. Okay, we believe in the Trinity that God has three persons. Okay? Kasi dito sinasabi, dito ni Apostle John, yung distinct divine person, the Word was with God. Kasama niya. Okay? Hindi siya by modes, kundi kasama mismo siya at that time. So isa po yun, na mahalagang makita natin na itinuturo dito that the Word was with God. So dalawang bagay na po yung makikita natin katotohanan sa verse 1. Yung eternal being ni Jesus Christ. Pangalawa, yung kanyang personhood that He was with God. And thirdly, okay, verse 1 not only presents a straightforward statement that the Word is a companion to God, but also asserts His full deity. Okay? Ano yung pagkakaiba nito dun sa una na sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay Diyos? Okay? Hinahayag dito ni Apostle John ang pagiging Diyos mismo ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko alam kung napanood nyo yung Da Vinci Code. Actually, sinasabi po kasi doon, sa novel din po na yun, na ang Christianity daw, kinonsider lamang daw si Jesus to be God during the time of the Council of Nicaea in the 4th century. Okay? So parang kiniklaim nila, bago lang ang doctrine na yan. Okay? Pero hindi po. Okay? Noon pa lamang makikita na natin at itinuturo ni Apostle John that even before pa, Jesus is already God. Malinaw po sa sulat o sa gospel ni John that sabi doon sa verse 1, and the Word was God. Jesus is God. Clearly po na sinasabi po doon. At inulit po niya yung katotohanan ito in John chapter 1 verse 18. Sabi nga doon, who is in the bosom of the Father sa King James Version o sa ESV, who is at the Father's side is Himself the only God. Likewise at the Gospels, and when the resurrected Jesus appears to Thomas, kung maalala po ninyo yon sa John 20 verse 28, di ba si Thomas na nagda-doubt at that time kung si Jesus nga ba yan, siya ay lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Hesus at ano yung kanyang declaration? John 20:28, my Lord and my God. So malinaw po yung paghayag po na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Okay? Siguro alam na naman ninyo yung mga religion sa atin na dinideny yung pagiging Diyos ni Jesus. Kaya nga po sila INC. Incomplete sa kanilang pananaw because they don't believe in Jesus Christ that Jesus is God. Sabi ni Richard D. Phillips, this is the Christian confession. John wants us to know from the beginning of his gospel that Jesus Christ, the Word, is God. Because it states Christ's deity so plainly sa John chapter 1 verse 1. Ito po'y paglaban sa maling katuruan po ni Arius at that time, maging yung Jehovah's Witness ngayon. Ito din po yung kanilang pananaw that Jesus is a God-like creature. Parang Diyos lamang siya, pero hindi siya talaga tunay na Diyos. So this is based on the fact in this final phrase in verse 1, makikita natin kung bakit po nilagay po doon yung definite article na word na the word. Hindi siya a word, but He is the Word. Okay? Kaya nga sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kung ating pong titignan dito, clear po na ang word na tinutukoy po dito, yung definite article ay pagkilala sa personhood ng ating Panginoong Jesus. So sa mga katuruan po na atin pong nakita ngayon at sa mga maling pananaw kay Jesus, paano ngayon tayo tutugon sa kanila? Ano nga ba yung dapat na ating maging tugon or what should be our reply? I will be following yung sinabi po
ni Richard D. Phillips sa kanyang commentary regarding this. May 4 po siya na points na binanggit on how we are to be one with the truth dito po sa John chapter 1 verse 1. First, sabi po ni Richard D. Phillips, it is clear throughout the gospel that John intends for us to identify Jesus as God. Ang ating pagkilala kay Jesus na siya ay Diyos ay hindi nakasalalay actually lamang sa verse na ito, pero pinapagtibay ito ng marami pang mga verses sa Bible o yung mga katotohanan na ating nababasa sa Bible sa paghayag na si Jesus ay Diyos. Bahagi lamang din po ito. Okay? Dapat maka-identify po tayo, maging isa tayong lahat that Jesus is God. Pangalawa, secondly, if John meant that Jesus was divine but not a deity, there was a perfectly good Greek word for that. Kung hindi siya God, kung parang Diyos lamang siya, may word po daw na Greek word na theos. Okay? That he could have used but did not use that word. Okay? The word he used ni John at that time was the word theos. Okay? Means God and not godlike. So directly kagad. Okay? Yung pagkakagamit po dito ni Apostle John in terms of the Greek word. Thirdly, while the Arian and the Jehovah's Witness argument may convince novices, o yung mga bago lamang o hindi masyado nakakaintindi sa New Testament Greek, Greek grammar does not. Okay, pwedeng malin lang yung iba with the Greek understanding, but mismo ang Greek grammar hindi po. In fact, a demand definite article for both nouns when they are joined in this way. It is common for one definite article to serve both nouns, and so the grammatical argument is simply wrong. Kasi ito po yung sinasabi po ng Jehovah's Witness. Yung kanilang paggamit po ng Greek grammar, yung po yung kanilang defense sa kanilang pananaw about Jesus Christ, na siya nga ay godlike lamang. Pero if you are going through the Greek understanding talaga, it proves them wrong. Okay, fourthly and last, there is an obvious reason for John's construction. His point is both to identify the Word as God, but also as distinct from God, meaning God the Father. If he wrote the Word was the God, that would identify Jesus with God in a way that they would be indistinguishable. Pero hindi po ganon. The Word was the God. Hindi po ganon yung kanyang pagkakagamit. His point is clearly to specify Christ's deity as God the Son while also distinguishing his personhood from God the Father. So sa dalawang bagay po na ito, makikita po natin yung tamang paggamit po at pagkilala na si Jesus ay distinguishing personhood than the Father. So may God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? Martin Luther stated, and I quote, "This text is a strong and valid attestation of the divinity of Christ. Everything depends on this doctrine. It serves to maintain and support all other doctrines of the Christian faith. Therefore, the devil assailed it very early in the history of Christendom, and he continues to do so in our day." So mahalaga pa rin po na maging malinaw sa ating lahat ito. Sometimes kasi we just say, Jesus is God. Jesus is God. He is eternal God. Pero mahalaga na makita po natin talaga yung tamang pag-understand po sa katotohanan ito. As we begin his gospel dito sa John, John wants us first to realize Christ's deity and his relationship to God the Father, insisting on Jesus' divine sonship for our salvation. Kaya nga, mahalaga ito na makita natin yung katotohanan ito. No? Jesus is God kasi may declaration that salvation belongs to our God. Diba? Salvation belongs to God. Hindi ito pwedeng manggaling sa tao. Kaya nga, makikita natin as we understand the whole scripture about it, makikita po natin na ang kaligtasan ay mula sa Diyos. Ang Diyos Ama ang nagplano, ang ating Panginoong Diyos Jesus ang siyang nagpatupad ng plano ng ating Diyos Ama at ang banal na Espiritu ang kumilos sa buhay po ng mga tao upang ma-reveal sa atin yung katotohanan po patungkol sa kaligtasang hatid po ng ating Diyos. So Jesus is God, the executor to God, the ordainer doing the Father's will within the perfect harmony of the Trinity. Sabi din ni A.W. Pink, sabi niya, and I quote, "The one who
who was heralded by the angels to Bethlehem shepherds who walked this earth for 33 years, who was crucified at Calvary, and who rose in triumph from the grave, and who 40 days later departed from these sins, was none other than the Lord of glory. Yun po ang ating Panginoong Jesus na siyang ating tagapagligtas. Moving on from our understanding about the divinity of Jesus Christ, mahalaga din na makita po natin that Jesus is the saving word. Okay? Jesus is the divine word, but John wants us to understand not merely Jesus' person, but also his work. Kaya nga po, sabi sa John 20 verse 31, so that you may believe that Jesus is the Christ. Okay? The Son of God. So from the word Christ, makikita natin dito, Christ means Messiah. Okay? Hindi po siya apelyido. Baka isipin niyo po kasi Jesus Christ ay surname po ito ni Jesus. Okay? Title po yung Christ, meaning Messiah or Savior. Jesus the Savior. Jesus the Messiah. Okay? So, Jesus the divine word came into the world to be the saving word. So, he's the divine word and at the same time, the saving word. Sa ating pag-aaral na si Jesus ay ang the word, na siya ay Diyos, may mahalagang katotohanan pa ito na mahalaga nating matutunan. Okay? The Greek word is logos, yung word po in Greek, one of the most significant terms in Greek philosophy. Okay? Sa paggamit ng salitang ito, binubuo po ito ni Apostle John built a bridge from the Greek philosophical world to the Jewish thought world of the Bible. So pinagtutugma niya po ito. Dahil po at that time, yung Greek philosophy ay napaka-importante para sa kanila at that time, yung mga Greek. Mahilig po kasi sila mag-usap-usap eh. Marami po silang mga sinasabi. Okay? So logos is an important word. So one of the earliest Greek philosophers was Heraclitus sa 6th century BC, bago pa man dumating ang ating Panginoong Jesus. He thought about the fact that things constantly change. Sila po yung mga philosophy. Hindi po pilosopo kasi baka mamaya magkaroon po kayo ng wrong understanding. Pilosopo ito. Hindi. Philosopher po sila. They are great thinkers. Great thinkers. Mga Pinoy kasi puro kalokohan ang nasa isip. Huwag niyo pong paniniwalaan ng mga Pinoy pagdating sa mga bagay na ganito. So yung mga Greek philosophers at that time, sabi niya nga, he thought about the fact that things constantly change. Ito po, di ba? Things constantly change. Everything change. Yung famous po na illustration ni Heraclitus was that you can never step twice into the same river. It is never the same because the water has flowed on. Hindi pa pwede. Tama yung actually, yung kanyang thinking na gano'n. Hindi ka pa pwedeng tumapak sa river ng parehas lamang dahil yung water na ito ay iba na dahil dumaloy na daw ito. Everything is like that, sabi ni Heraclitus. Pero meron din siyang pananaw, sabi niya, but if that is true, how can there be order in the world? Okay? His answer was the Logos, the word of reason of God. Kung mangyayari man ito, na everything is changing, okay, sa kanyang explanation, kung lahat ay nagbabago, paano ngayon magkakaroon ng order sa mundong ito? Kanyang sagot ay ang Logos, the word or reason of God. This was the principle that held everything together in a world of change. There is a purpose and design to the world and events, and this is the Logos. Sinasabi po nila, medyo mahirap po intindihan, but as I go on, maunawaan niyo po ito. The Logos fascinated Greeks from Heraclitus onward. What keeps the stars in their courses? What controls the seasons? Order and purpose are revealed everything in the world. Why? The answer is the Logos, the divine logic. Okay? The word. So, ibig sabihin, nagbabago man ang lahat, ang kasagutan dito, yung wisdom and word of God. Siya ang magkakaroon at magbibigay sa atin ng understanding sa lahat ng ito. Hindi kasi natin ito maunawaan eh. Paano nag-hold on ang lahat ng bagay? Paano nasusustain ang lahat ng bagay? Ang alam nila, may divine word na i-reveal para lahat maunawaan. Actually, even though that they are Greek philosophers, may understanding po sila ng tama.
Okay? Kaya sabi din po ni Plato, hindi po ni Plato, baka usapan niyo 'pag, kumain po kayo, Plato, okay? Hindi po 'yoon. Si Plato po sabi niya, and I quote, "It may be that someday there will come forth from God a word." Ang galing ni Plato, no? Okay? A logos who will reveal all mysteries and make everything plain. Darating din yung araw na ipapakita ng Diyos sa atin, ma-explain sa atin lang lahat ng bagay upang ating maunawaan ito. At that time, kung ating pong titignan, dahil po Greek world po ang panahon po noon at syempre Greek speaking sila at that time, although Roman colonized po ang karamihan, dito makikita po natin si John, Apostle John, with that kind of thinking, doon niya ngayon ipinasok yung understanding about the Logos or the Word. Sabi po ni James Montgomery Boyce sa kanyang commentary regarding this, sabi niya, "Listen you Greeks, the very thing that has most occupied your philosophical thought and about which you have been writing for centuries, the Logos of God or the Word of God has come to earth as a man and we have seen Him." Dumating na siya. Yung inaantay niyong Logos, narito na siya. Siya ang mag-explain sa atin, siya magbibigay sa atin ng understanding sa lahat ng mga bagay na hindi nating naunawaan. Ibig sabihin, ipinanganak na sa manger at dumating na ang ating Panginoong Hesus na magbibigay linaw ng meaning ng buhay natin sa mundong ito. Napansin ba ninyo yoon sa mga tao sa mundong ito na ito ay nabubuhay na parang may kahalagahan ang ginagawa nila pero in the end wala talagang meaning ang kanilang patutunguhan? Napansin niyo yun? As you look and observe people sa mundong ito, parang ang busy nila, parang importante yung mga ginagawa nila, parang ang ganda naman ng ibang ginagawa ng ibang mga tao sa mundong ito. Pero isipin niyo kung ang isang tao ay wala kay Jesus, 'to, tingnan niyo po 'to, mahalaga po ito. Yung buhay po ng isang tao. Pinanganak siya, ito wala si Jesus, pinanganak siya, mag-aaral siya para pagtanda niya magkakaroon siya ng maayos na trabaho, mag-aasawa siya, magkakapamilya, palalakihan niya ang kanyang mga anak hanggang maka-graduate, tatanda siya at kailangan niyang makaipon para sa kanyang pagtanda. Sa pagtanda niya in time, anong mangyayari? In the end, siya ay mamamatay. Yun yung cycle ng isang tao. Parang ang nabuhay lang siya para saan? Nabuhay siya para sa kanyang sarili. Nabuhay siya na ay kailangan kong mag-aral, para magkaroon ako ng trabaho na maayos, kumita ako, magkapamilya ako. So kailangan ko magtrabaho maigi for siguro kung naka-graduate ka ng age 24, nagtatrabaho ka hanggang age 65, trabaho ka lang para makapag-ipon ka. Tapos alam mo yun, in the end mamamatay ka. Walang saysay. Yun actually yung cycle of life. At nakakalungkot po ito. For what, 'di ba? Nabuhay lamang siya para sa sarili niya, and the end, mamamatay siya ng walang saysay sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Wala po 'yun, kasi hindi naman siya nakakilala kay Kristo Jesus, 'di ba? Tinataboy nga ng ating Panginoong Diyos, lahat ng mga tao na walang kumilala kay Kristo Jesus. Pero sabi sa Bible, mahalaga na makita po natin ito in Genesis 1:26, we are made in the image of God. Nasira yung image of God sa creation na atin bilang tao because of what? Because of sin. So, God rescued us from sin para ma-retain at maibalik sa atin, ma-recover yung image ni God na kanyang pagkaka-design sa ating lahat. So, ibig sabihin, if we are created in the image of God, tayo dapat ay namumuhay na ipinapakita po yung character ng ating Panginoong Diyos. Pero ang tao na wala kay Kristo Jesus, anong character yung kanyang ipinapakita? Kanyang character. Magaling ako, masipag ako, matalino ako. Okay? Pero tayo na nakakilala kay Kristo Jesus bilang naligtas na sa ating mga kasalanan, tayo ngayon ay namumuhay para maihayag si Kristo Jesus sa ating buhay bilang palatandaan na tunay nga tayong ligtas. Kaya nga tayong mga Kristiyano, hindi tayo parang nagpo-profess lang as Christians.
Alam niyo kung ano yung nakakasira talaga sa Christianity? Alam niyo kung sino nakakasira sa Christianity? Tayong mga Kristiyano din. Kasi hindi natin ipinapamuhay yung image ng ating Panginoong Diyos na siyang tayong niligtas at maibalik tayo doon sa plano ng ating Panginoong Diyos nung simula pa lamang. We are saved hindi para hindi tayo mapunta sa impyerno kasi yun yung pananaw ng mundo eh. Gusto kong ma-save kasi ayoko mapunta sa impyerno, ayoko mainit doon. 'Di ba? Ayoko doon. Hindi po, niligtas tayo not just only for us not to go to hell, but for us to reflect the glory of God. Reflect the character of Jesus Christ. Na ipinapakita natin sa mundo na ako, niligtas ng Panginoon, ako'y namumuhay sa pag-ibig, ako'y namumuhay ng ganitong karakter katulad ni Kristo Jesus, ako'y namumuhay ngayon. Hinahayag si Kristo sa lahat ng tao upang ang bawat isa ay makakilala din sa Kanya at maunawaan nila kung ano talaga yung meaning of life. At mahalaga po na makita natin yung katotohanan ito. Dahil si Jesus ay dumating para maging malinaw ang katotohanan ito sa buhay ng isang tao na mananampalataya sa Kanya. At kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, tunay mong matatagpuan ang meaning ng buhay at tunay na magkakaroon ka ngayon ng kagalakan kay Kristo Jesus. Speaking in Greek terms, John says that Jesus is the Logos, the Word who bears to us the mind and heart of God. So yung Logos, si Jesus Christ, siya yung nag-reveal sa atin kung ano yung nasa isip ng Diyos at kung ano yung puso ng Diyos para sa atin. Si Jesus ang siya naghahayag ng katotohanan sa ating lahat. John says, sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Life does not make sense until we meet Jesus. Naniniwala kayo doon? Do you believe that? Life does not make sense until we meet Jesus. Ako ganun, para sa akin po ako, iba-iba po tayong experience, pero nung hindi po ako Christian, parang pa ang buhay ko. Lalo during my college days, alam mo yun, trabaho ko, working student ako, nag-aaral ako at that time, may barkada ako, may mga kaibigan ako, buhay ko lang, trabaho, work, SM, bahay. Trabaho, work, SM, bahay. So gano'n lang, iniisip ko minsan, ganito lang din ba magiging buhay ko? Pagka-graduate ko, maghahanap ako ng trabaho, magtatrabaho lang ako. Okay? At gano'n naman talaga nangyari. Hindi nagtrabaho ako, after ko maka-graduate, trabaho lang ako. Although short term lamang po yung aking pagtatrabaho, isang contract lamang po yun. Pero until the time, nung binigay ni God yung grace niya at aking maunawaan, teka lang Lord, wala yatang saysay ang buhay ko. Ang buhay ko lang ba magkatrabaho? And then sabi ko nga kay God at that time, sabi ko, Lord, kailangan kita at kailangan kitang makilala. And I was praying for that. Hindi pa ako Christian at that time. Professing Christian pa lamang po ako noon. Pero hindi ko naunawaan ang lahat. Pero during the time nung ako ay naging Christian, naging malinaw na sa akin ang lahat ng bagay. So for those who are true Christians, mahalaga ang katotohanan ito. Before we live our lives, we live for ourselves. But when Jesus came, life became meaningful kasi naunawaan na ng isang Christian. Hindi pala ako dapat mamuhay para sa gusto ko lamang, sa plano ko lamang, sa nais ko lamang. Ako pala ay dapat na nabubuhay para kay Kristo, Jesus. Doon na nagkaroon ng meaning. Okay, ang priority ko pala in life is God. Di ba, inaral natin yung sa Habakuk? Di ba? Priority natin ang ating Panginoon. Hindi ang ating mga plano, sarili nating kagustuhan. Hindi naman inaalis ng ating Panginoong Diyos dahil itinakda na ni God ang lahat. Naniniwala ba kayo na nakatakda na ang lahat? Importante po yun, the sovereignty of God. Siyempre, kung sinabi ni God na maging masipag ka at magtrabaho ka at importante yun, sa tingin mo, kapag ikaw ay naghanap ng trabaho, hindi ka bibigyan ng trabaho ng Diyos? Plano niya nga yun, kagustuhan niya nga yun. So, ang kagustuhan ng Panginoon ngayon, nagiging tama. So, kung kunyari daw, ako ay isang Christian, paunahin ko si God, may plano siya sa akin, alam ko dapat magtrabaho ako dahil ako'y lalaki, kung magkapamilya ako, dapat ako'y nagpo-provide sa family ko. Kasi biblical na lahat Naunawaan niyo yun?
May biblical understanding na ang lahat. Paano na ngayon yung susunod-sunod na gagawin ko sa aking buhay? Na kailangan kong mag-asawa ng Kristiyano, na may takot sa Panginoon, na naglilingkod sa Panginoon. Okay? Kaya kailangan, pag ako'y nagkaanak, ma-sharean ko siya ng gospel, makakilala yung unang importante sa anak ko, hindi yung mapag-aral lamang siya, kung hindi ang mabahagi ang gospel. Ayun yung mga mali eh. No, 'di ba ang mundo ang pananaw, pag nagkaanak, trabaho ko, pag-aralin. Lahat naman ng tao, mga unbeliever na pag-aaral ng anak. 'Di ba? Ano yung difference ng Christian sa mga unbelievers? Gospel. Doon tayo ngayon magko-concentrate. Because in reality, kung ako nagtatrabaho, masipag na ama, mapag-aaral ko yung anak ko. Because yun naman ang plano ni God eh. Kasi clear na eh. May meaning na ako in life eh. I'm just submitting to His plan. Ngayon, ang pinakagusto ng Panginoon, hindi nalulungkot ako, no, na mga magulang, ang parang pinaka-prized possession nila, mapagraduate ang anak. I tell you, that is not the number one purpose of you being a parent. The number one purpose of you being a parent is because you have been given a son or a daughter for that person, yung anak natin makakilala kay Kristo Jesus. Faithfully share the gospel to them until the time na sila din ay tawagin sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga po yun. Kasi yun na yung meaning eh. Nagiging tama na tayo ngayon eh, sa direksyon ng ating Panginoon. So hindi na yung plano ng mundo o kagustuhan natin, nagkakaroon na tayo ng direction. Ngayon na ako ay isang Kristiyano na, dapat pala naglilingkod ako, dapat bahagi ako, dapat committed ako sa church, dapat accountable ako sa mga tao dito sa church. Dahil ito'y bahagi at plano ng Panginoon, meaning ng Panginoon sa buhay ko, upang ako ay lumago kay Kristo Jesus. At mahalaga po yun na ating makita na ang tuon natin ngayon ay patuloy na lumago kay Kristo Jesus. Peter realized this nung siya po ay tinanong ng ating Panginoong Jesus, saan kayo pupunta? At sagot po ni Peter sa John 6:68, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Saan pa ako pupunta, Lord? Nasa iyo ang salita ng buhay. Kung paano ko mamuhay ngayon at yung pangako ng buhay sa hinaharap, nasa iyo lamang. Saan pa ako pupunta? So kung ikaw ay Christian, don't go to the world. Go closer to Jesus Christ. Grow. Yung relationship po natin kay Kristo ay dapat na lumalago. Pero ang problem, mahalaga na makita po natin, bakit hindi ito yung ating pananaw? Bakit hindi ito ang pananaw ng buong mundo? Bakit itong simpleng katotohanan na ito ay parang hindi accepted ng mundo? Ay dahil sa pagiging makasalanan ng tao. Ang greatest problem natin, lahat po tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Yung guilt po na meron po tayo ay nakapailalim ngayon dun sa galit ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan na hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. For this, sabi nga above all, Jesus is the Word who reveals and also achieves our only answer. Kung ang problema ng tao ay kasalanan, si Kristo lamang din ang tanging may kasagutan sa ating mga kasalanan. He came to die for our sins that we might be reconciled to God. Yun yung buong clarity na sinasabi at iniisip nila Heraclitus before at sinasabi ni Plato na may darating na magbibigay linaw. Bakit ganito ang tao? Dahil ang tao ay makasalanan. Kung tao ay makasalanan, ano ang kasagutan sa kasalanan ng tao? Si Jesus Christ. Dahil siya ang kasagutan sa lahat ng ito. Kaya nga sabi sa John chapter 3 verse 14 to 15, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. Ang kasagutan ay si Jesus at ang panawagan niya sa ating lahat ay ang manampalataya lamang sa Kanya. Meron pong illustration akong nabasa at maganda po yung illustration po dito regarding this, that Jesus is the only salvation. Sabi po, the great industrialist Henry Ford, siguro alam niyo po yung Ford, di ba may sasakyan po siya, automaker po siya, once had a breakdown on his assembly line that no one could fix. So sa factory po, nagka-problema, hindi magawa. In desperation, he called Charlie Steinmetz, the mechanical genius who had designed and built Ford's plant. So Steinmetz showed up, mating po yung nag-design po nito at nag-create ng kanyang factory, okay? Tinkered for just a few minutes,
threw the switch, and everything started running again. Days later, Ford received a bill of $10,000. An exorbitant sum in those days, he wrote back. Ang $10,000 is, magkano yun, no? 580, hindi. Tama pa ba? 580,000, ano? 580,000 pesos para sa ating panahon ngayon. 58 pesos po yung palitan. He wrote back, si Ford, he wrote back, sabi niya, Charlie, don't you think your bill is a little high for just a little tinkering? So, nag-tinkering lang siya. Tapos, niya. Sandali lang siya nandun, nagawa na niya. So, Steinmetz sent back a revised bill. Tinkering, $10. Knowing where to tinker, $9,990. Kasi syempre talagang gano'n naman, tama naman din siya eh. Kung alam niyo yung sagot, ba't hindi niyo magawa? Dahil alam ko ang problema. Yun yung sinasabi dito. Yun po yung illustration dito eh. That, ako yung nag-create nito, alam ko yung problema nito, kaya madali ko siyang masosolusyonan. Richard D. Phillips said after that, ibigay po yung kanyang illustration na yun. Likewise, Jesus knew how to fix this broken world because He made it. But He came not just to do a little tinkering. Jesus fixed the world by shedding His own blood for our sins. And instead of presenting us a bill, He offers us a free gift of eternal life through faith in Him. Di ba napakaganda? Alam ni God alam ni Jesus Christ ang problema ng mundo. Hindi siya nag-send ng bill sa atin, itong kailangan yung gawin para kayo ay maligtas. Hindi. I came here so that you may have eternal life. And this is free. Ang panawagan ng pagdating ni Jesus Christ dito sa mundong ito ay kaligtasan sa lahat. At ito ay libre. Kailangan nyo lamang manampalataya sa kanyang ginawa. Okay? So mahalaga po, not only that Jesus is the divine word, He is also the saving word, but Jesus is also God's word for us. Okay? Sabi nga, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tagapagligtas, but most important, last part po natin, is Jesus is God's word for us. Because Jesus is the eternal word of God, and because as John 1:14 tells us, the word became flesh and dwelt among us, we can know God. Wala po kasi nakakakilala sa Diyos Only because of Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang po ni Jesus, atin pong tunay na nakilala ang Diyos. Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 3, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son, the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Okay? Mahalaga po yan, the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. This is Jesus' own testimony in the Gospel of John. He says in John 10:30, I and the Father are one. Also in John 14:9, sinabi din po doon, whoever has seen me, he has seen the Father. Okay? Kung nais ninyong makilala ang Diyos, malaman kung ano ang kanyang karakter, kailangan ninyo, sino? Si Kristo Jesus. Si Jesus ang salita ng Diyos na naghahayag patungkol sa kanyang sarili. Sabi nga ni Richard D. Phillips, and I quote, because Jesus is the living word of God, and because God never changes, then God always was and is like Jesus, always Christ-like. Siya po yun. Kung ano po yung buhay ni Kristo nang siya'y namuhay dito sa mundo, ay paghayag ng ating Panginoong Diyos kung sino po siya. If God is holy, the way Jesus is shown to be holy is in this gospel. Diba? Namuhay si Kristo ng perpekto, hindi nagkasala. God is compassionate and caring, sovereignty and mighty, katulad din po ng ating Panginoong Jesus, na kanyang inireveal sa atin in the book of Gospels. But most of all, Jesus reveals God's love for us. God is love, at hinayag sa atin ni Jesus kung ano ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. If you want to see the glory of God in His holiness and compassion and might, and especially in His love, you will find it only in the face of Jesus Christ. If this is true, if Jesus is the living Word who reveals God to us, then His coming is the most important thing ever to happen
in this world dahil napakahalaga po ng kanyang pagdating. Napakaimportante po ng incarnation. Hindi ito nakikita ng mundo, hindi ito nakikita ng mga tao na wala pa po kay Kristo Jesus. Sila man ay kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo, kaibigan ninyo, ka-classmate man ninyo o ka-office mate man ninyo. Hindi po nila nakikita yung importansya ng pagdating ni Jesus. Ano yung alam ng mundo pagdating sa December? Regalo, 'di ba? Festivities, kainan, masaya, 'di ba? Bakasyon, walang pasok, party, okay? Yan po yung mga nasa isip ng mundo. Pero tayo mga Christian, hindi ko inaalis ano, masaya mag-Christmas party kasi next Sunday may Christmas party tayo. Okay? Masaya po na makatanggap at magbigay ng regalo. Hindi ko po inaalis yung mga bagay na yoon. Okay? Bahagi po yon ng ating kultura, bahagi po yon ng ating pamumuhay bilang mga Pilipino, pero importante sa lahat makita natin na ang pagdating ni Jesus ay pagpapakita ng Diyos kung sino siya sa ating lahat, na tayo ay kanyang mahal. Na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos na kanyang pinadala si Jesus upang tayong mga makasalanan, tayo na hindi karapat-dapat na maligtas at tayong lahat na dapat lamang ay maparusahan sa ating mga kasalanan, pinakitaan niya ng kanyang pag-ibig upang tayo ay maligtas at maging sa kanya lamang pang sa walang hanggan. Nakita niyo yung pag-ibig na yon, 'di ba? Napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. We don't deserve anything. Isiksik po natin yung sa ating mga isip. Wala po tayong ginawa sa mundong ito kung hindi mamuhay para sa ating mga sarili, mamuhay sa kasalanan, mamuhay na gawin na kagustuhan natin. Pero ang ating Panginoong Diyos, despite of that kind of attitude that we have and we live in this life, He gave His Son because He loves us. He gave His Son so that we may have eternal life. Kaya naman napakalaking blessing po at biyaya na ating maaral at makita ang paghahayag ng salita ng Diyos sa ating patungkol sa kanyang sarili. Si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tagapagligtas, si Jesus ang naghayag sa atin kung sino ang Diyos upang ating siyang makilala at upang tayo sa kanyang biyaya manampalataya sa kanya at tumugon ng may pagsisisi sa kasalanan at pag-offer na rin ng ating buhay para sa ating Panginoong Diyos. In ending and application, sa mga katotohanan ito, paano ka ngayon tutugon? Kung ikaw ay wala pa kay Jesus, nais ng Diyos na iyong kilalanin si Jesus ngayon. Huwag bukas, huwag sa makalawa, huwag next day or next week or next month. Next year na lang, Brother Jay, 1 month na lang naman ito. Ang calling po ng salvation ay ngayon. Do not waste your time. Ang sabi ng Panginoon, kilalanin niyo siya ngayon. Kilalanin niyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesus, na inaabot kayo ng Diyos Ama sa inyong buhay na makasalanan at inyong kilalanin si Kristo Jesus. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Huwag niyo pong sayangin ang katotohanan ito na pabaliwalain niyo po ngayong itong umagang ito kung hindi lumapit kayo at manalangin kayo sa Diyos na Lord, tulungan niyo po ako na tunay kang makilala. Pangalawa, nais ng Diyos na manampalataya tayo kay Kristo Jesus na siya ay Diyos. Dahil ang kaligtasan belongs to God. Kilalanin niyo ang ating Panginoon Jesus na siya ay Diyos, na siyang tanging ninyong pag-asa sa kaligtasan. Dahil mahalaga po ang katotohanan ito. So, manampalataya ka na siya ay Diyos, manampalataya ka kay Jesus bilang tangi mong pag-asa. Dahil siya ay anak ng Diyos na kanyang pinadala dito sa lupa upang iligtas ang taong makasalanan. Manampalataya ka kay Jesus sa kanyang ginawa para sa iyong kaligtasan. At ikaw ay magsisi, talikuran na ang iyong buhay na ang tuon ay sarili at mamuhay na ngayon para kay Jesus lamang. Sinusunod siya, prioridad siya at namumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Kung ikaw naman ay Christian na, ang mga katotohanan ito ay mahalaga. Iyong ibahagi ito sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong mga classmate, sa iyong mga kaibigan ka-opisina. Tell them about Jesus Christ.
kung sino siya at kung gaano kadakila ang ating Panginoong Hesus. Ibahagi ninyo ang gospel. Wag bukas na lang, Brother Joel, next time na lang, hindi pa ako ready ngayon. You have heard the message, you have heard the truth. Simple, verses 1 to 3 ng John. Kayang-kaya niyong maalala po yun. Pwede niyo sa kanilang i-share. Kunyari daw, no? Sa Christmas party ninyo. Pwede ba ako mag-share? John 1, 1 to 3 lang. Yung pastor namin, trinich ito ng 1 oras. At wala pa. Okay? 50 minutes pa lang ako. So, pwede ko siyang i-share ito sa inyo in 5 minutes. Madali lang po mag-share eh. Huwag po kayong magdalawang isip sa pagbabahagi ng gospel. Dahil kung ikaw ay Christian, meron tayong magandang balita na pwedeng ihatid sa lahat ng tao. Siya yung pinaka-good news na maririnig ng tao. Hindi makukumpara yung good news natin. Dahil yung balita ngayon, puro bad news. 'Di ba? Puro bad news. Wala kang maririnig na maayos kung hindi puro bad news ang naririnig natin. Then bahagian natin sila ng mabuting balita ni Kristo Jesus. At hindi lamang 'yon na ikaw ay magbahagi, pero nawa lumago ka kay Kristo Jesus. Lumago ka na nagpapasakop sa Kanya. Lumago ka na naglilingkod kay Kristo Jesus dito sa Kanyang iglesia, dito sa Kanyang katawan. Dahil ang church is the body of Christ. Itinalaga tayo dito na maging bahagi at maglingkod tayo ng buong puso kay Kristo para sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. I'll end with Bruce Milne. Sabi ni Bruce Milne, and I quote, "We are called to worship Him without cessation, obey Him without hesitation, love Him without reservation, and serve Him without interruption." Let us pray. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, that we have started, Lord God, ito pong pag-aaral sa John chapter 1, 1 to 18. As we go on through, Lord God, the following verses in the coming 3 more Sundays, Lord, sa simula pa lamang, ang dami po naming nakita, dami po niyong ipinakita, itinuro sa amin. Salamat, Panginoon Ama, sa lahat ng katotohanan ito. Ang iba dito ay alam na namin, ang iba dito ay bago, ang iba dito ay mahalagang paalala. Sa lahat ng ito, Lord God, maraming salamat dahil hindi po kayo kahit kailan na nagkulang sa pagbibigay explanation sa amin patungkol kay Kristo Jesus. Sa bawat pag-aaral namin ay paraging bago po ito at tunay na nakakapag-excite, Panginoon Ama, sa aming mga puso na mas lalo ka po naming luwalhatiin, sambahin at sundin sa aming mga buhay. Nawa ang inyong katotohanan ay hindi lamang, Panginoon Ama, na ito po ay manatili sa aming mga isip lamang, kundi aming dalangin, O Diyos, na ito po'y maisabuhay po namin. Na tunay na sa aming buhay, kinikilala si Jesus ay Diyos. Tunay na kinikilala na siyang aming tagapagligtas. Kinikilala na kayo ay aming Diyos. Nakilala sa pamamagitan niya at nawa kami ngayon ay mabuhay. Mamuhay na sumusunod kay Kristo at namumuhay na ihayag, Panginoon Ama, kung sino ka din sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa umagang ito. And even as we continue with our communion time, Lord God, we pray, Lord, that you will once again prepare our hearts and that you will once again guide us, O God. May you be glorified, Lord God, in our lives, especially in the coming days, Lord God, until we meet next Sunday, na mapatuloy po lamang kami na tulungan ninyo na mamuhay na nakadepende sa inyong mayamang biyaya, sumusunod sa iyo at nagbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.